Good day mga Paps, muling nagbabalik po dito sa Papsi TV. At ito ngayon mga Paps ay dumating na yung ating RangeNet at ikakabit natin to at naisip ko na ibahagi na rin sa inyo yung aking pamamaraan sa pagkabit nitong ating RangeNet. Bali ang nabili natin mga Paps ay 50 meters to mga Paps na 7 feet to 9 feet pero hindi na natin sasagutin sa 9 feet para mas mahaba yung area na malagyan natin. Dito mga Paps ay natapos na natin gamasan itong part na to hanggang doon sa may poste na yon. Kasi kailangan natin unahin ito mga Paps kasi meron ditong temporary na nakalagay ng mga manok. Kaya uunahin natin itong lagyan ng net-net. Bali hanggang doon patalat tayo sa nyug na yun mga Paps. Pero kailangan kasi natin unahin to kasi may manok dito. Baka makalis pa sila. Mas okay naman to mga Paps. Nasa 6 meters lang itong ipapakita ko sa inyo na mas marikita nyo yung aking paraan sa pagkakabit nitong net dahil ito lang yung kakabitan natin, mga nasa 6 meters lang. Mula dito sa posteng ito mga Paps, yung ating unang kakabitan, hanggang doon nga sa ikatlong poste, doon sa natapos ng ating gamasan. Tapos sa gitna niyan mga Paps, maglalagay na lang tayo ng siguro PVC para mas tumaas yung poste sa gitna. Bakal naman yan mga Paps na nakasemento kaya matibay na yan. Ating mga poste na yan, lalagyan lang natin ng arandugtong. Meron kasi ako mga Paps dito mga PVC na sobra dun sa ating mga project na ginawa nung nakaraan. So gagamitin na natin to kaysa nakatiwangwang gagawin natin poste. Sa mga gitna lang natin to ilalagay mga Paps katulad ng nasa video. Kasi sa gitna is walang masyadong tension ng pahila. Kundi ang tension lang yan ay pagbatak ng net is over lang yan mga Paps. Pero kapag sa part mga Paps na kailangan yung interlock ng net o dun sa mga kanto, kailangan ay mas matibay yung gagamitin yung poste. Katulad dito sa ginawa ko, mga kawayan yan mga Paps. Kapag okay na yung inyong mga poste mga Paps ay hanapin nyo na yung gagamitin yung upper part ng net, katulad na yung nasa video, at yung pinaka dulong mata ng upper net na nakita nyo is pansamantala, isasabit muna natin dun sa unang poste, mga Paps. Bali, isasabit natin yung upper part na yun, mga Paps, ay para mas madali nating mailatag yung net papunta dun sa kabilang poste, mga Paps. Bali, nakaikot kasi yan mga net, mga Paps. Bali, ilalabas lang natin yung upper net ng range net, katulad po nung makikita niyo sa video. Bali, yung part na nakasabit dun sa kabilang poste, ay yun lang yung ilalabas natin para mas madali tayong makapagtahi yung lubid sa ating upper part ng net. Yan mga Paps, ganyan. Bali, kinukuha natin yung napili nating upper part at pansamantala binibiti natin dun sa mga poste. Kasi dyan na tayo mismo magtatahi mga Paps, dulo sa dulo ng poste. Pagka natapos na natin yan ay kukuha na tayo ng lubid mga Paps at siya na natin itatahi dun sa upper part na inilatag natin. Pwede nyo na nga pala isukat yung lubid yung mga Paps dito mula dito sa unang poste hanggang sa dulo yung merong sobra para makatali pa dun sa poste. Para di tayo mahirapan sa pagtatahi para saktuhan lang yung ating lubid. Kasi pag sobrang haba naman ng lubid mga Paps ay medyo matatagalan tayo sa pagtatahi. Katulad po nung makikita nyo sa video, sinuot natin yung lubid dun sa pinakahuling mata. At ilalak na natin yan mga Paps dun sa upper part, dun sa pinakadulong mata niya na may sobra na masasapat para makaikot pa siya dun sa poste. Pagkatapos nun mga Paps ay kukunin naman natin yung kabilang dulo ng lubid at yun ang gagamitin natin sa pagtahi nitong ating range net. Ganyan mga Paps yung pagtahi ng ating range net. Bali alternate yung pagsuot niya dyan sa mga mata sa pinaka-upper part. Yan, medyo mahirap pag tahi kasi hawak natin yung camera. Makikita nyo naman na sa video mga Paps yung pag-alternate na pagsuot ng lubid dun sa mga mata ng range net natin. At tatahiin nyo lang yan mga Paps hanggang sa makarating kayo dun sa pinakadulong poste na paglalagyan niya. Bale, ganyan yung itsura mga Paps pagka natahin nyo na. Yan.
Pag binatap niyo kasi yung lubid niyan mga paps ay sasama na lahat yung inyong range net. Pero di ba dyan natatapos yung pagtatahi natin mga paps kasi dito sa dulong ito ay magdadagdag tayo ng at least 1 meter para naman na makuha natin yung tension na sapat para makuha natin yung height na kailangan natin which is 8 feet lang yung ating kukunin mga paps kahit na 9 feet yung maximum ng ating range net. Ayan mga paps makikita nyo na nagtahi pa tayo ng 1 meter dun sa ating range net. Nagdagdag tayo ng 1 meter mga paps ay parang trial and error lang yan kasi kung hahanapin nga natin yung tamang tension para makuha natin yung height na 8 feet. Ang range net kasi natin mga paps ay habang tinataas mo yung gusto mong height ng range net mo ay umiiksi po yung haba niya. Kunwari mga paps gusto mong lagyan ay 50 meters ay hindi sasapat yung bibili ka lang ng 50 meters na range net sa 50 meters na area kasi habang tinataas mo nga po yung net natin ay umiiksi siya. Ibig sabihin ko mga paps ay kung balak niyong lagyan ng range net yung inyong area ay sukatin niyo muna at sa pagbili po ng net ay laging dapat meron kayong pasobra kasi sigurado kung isasakto nyo lang yung area nyo dun sa bibili nyong net ay kakapusin yung inyong range net. Pagkatapos natin mga paps kitahi yung upper part ay pwede na nating itaas yung nasa pinakaunang poste natin. Itataas na natin dun sa height na gusto natin which is 8 feet nga yung ating gusto lang kunin mga paps kasi pagka pinilit natin yung 9 feet ay baka kumapos yung ating range net dito sa area natin. Pwede na rin natin ikabit yung lubid sa dulong natin, poste. Bale, babatakin na natin yung tali na yun mga paps na may tension na siya para umangat naman po yung ibabang part kasi yan naman yung tatahiin natin. Same process lang rin naman nung pagtatahi natin sa upper part mga paps ay ganun din yung pagtatahi dito sa lower part. At dito sa na to mga paps, makikita nyo sa video, tinali ko na siya dun sa pinakamababa na part ng poste, saka po siya itinahi hanggang makaabot dito sa dulo. Kapag malapit na nga pala kayong paps dun sa dulo nung pagtatahi nyo, maganda na may pantay nyo yung kung ano yung mata, yung dulo sa taas, ayun din yung nagiging dulo sa baba para pantay sila mga paps. Yan. Pagka natahin nyo na ganyan mga paps ay pwede nyo nang batakin yung ibabang part, temporary, para makita nyo kung may tension pa siya, kung mahihila niya pa ba yung upper part, at kung mahihila pa yung upper part ng mga paps ay pwede tayong magdagdag ng kaunting tahi pa para naman makuha natin yung tension na sapat para maganda yung tension at hindi naman mababatak yung ating taas. Pag kasi hindi sapat yung ating range net sa area ng ginagawa natin mga paps ay maghihilahan lang yan. Pag binatak mo yung baba, mahihila yung taas. Pag binatak mo yung taas, mahihila yung baba. So, hindi mo makukuha yung height na gusto mo kasi pag hinila mo yung baba ay magko-curve yung taas. Ganyan mga paps, kung makikita niyo yung taas nung ginawa kong range net ay hindi masyadong nag-curve kasi nga sapat yung net na tinahi natin para dun sa area na yan mula dun sa unang poste hanggang sa dulo para hindi maghilahan yung ibaba at taas mga paps yan. Hindi siya masyadong nag-curve kaya nakuha natin yung height na 8 feet na straight lang yung sa taas. Yan kasi yung common na naging pagkakamali. Kapag first time mo magkabit ng range net, ang gagawin mo is ilalatag mo lang siya ng sapat dyan sa poste. So pagbatak mo ay maghihilahan lang yung inyong range net. Yan mga paps, makikita nyo sa ginawa natin ay nakamit natin yung 8 feet. Yan. Ito kasing luma na itong sa kaliwa, bale nasa 7 feet lang yan. At batak na batak yan mga paps mapansin nyo. Di kesa dito sa ginawa natin, dahil ang maximum nito ay 9 feet, ay walang masyadong tension na naganap dito sa ating ginawa kasi sapat nga yung range net dun sa haba
na ginawa natin. So, hindi siya masyadong nagkaroon ng tension. Kaya pagka nagbatad tayo dito sa ibaba ay hindi nahihila yung taas. Kaya straight pa rin yung nasa taas natin. 8 feet siya na straight. Balik kapag na-sure na natin mga paps na okay na yung net natin, hindi na siya maghihilahan, ay pwede na natin ilak yung ating mga lubid sa dulo. Bali, ilalak na natin dito mga paps kasi na-experience ko dun sa una kong gawa ay isang buong range net. Yung ang lapo lang is mula sa umpisa hanggang sa pinaka huling dulo ng net, which is 50 meters. So pag napatitan ka doon ng lubid mga paps ay lahat ng yung buong net mo ay lalaylay. So kaya ginawa natin dito ay meron tayong mga lap sa mga kanto o kaya katulad nito, dulo sa dulo nito ay may lock na siya. O nakapix na nakatali yung lubid natin dito mga paps sa mga poste. Ito mga paps nakalak na yan dyan sa poste niyan. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong matensyon. Yan. Kapag kasi pinilit pa natin yung height, ganito ang mangyayari mga paps. Oh. Yan. Kumikipot siya, ibig sabihin, iiksi yung net natin pagka pinilit pa natin yung height na yon. Yan. Bali, ang sunod natin gagawin mga paps ay lalagyan naman natin ng mga pasak, yung lubid sa baba para yung katulad niya mga space na yan ay masarhan. Bali, pwede kayong gumamit ng mga kahoy mga paps, pero ako meron kasi ako dito mga malalaking alambre na galvanize. So, ginawa ko lang na ganyan. Yan yung pagting sa ating lumang tower. Yan. Yan maraming alambre dyan mga paps. So, kinuha natin yan kasi wala naman na tayong tower kasi naka-fiber na yung ating connection. So, papakinabangan natin yung mga alambre na yon bilang pasak dito sa ibaba para walang siwang at hindi makakalabas yung ating mga manok. Ganyan mga paps, ipapasak lang natin na ganyan para mawala yung space sa ibaba. Hanggat may nakikita kayong space sa baba mga paps ay pasakan lang natin para hindi makalabas yung ating mga manok. Kung mapapansin niyo mga paps ay madali ko lang maipapasak yung ating mga alambre kasi nga walang masyadong tensyon yung ating net. Kasi kapag hindi sapat yung net ninyo, pagpasak nyo is mahirapan kasi kayo kasi mahihila yung net sa taas. Bali dito sa ginawa natin mga paps ay goods na goods lang to. Nakuha natin yung height na gusto natin. After nun mga paps, itong poste na naging dulo natin sa umpisa ay ito naman yung magiging umpisa sa kadugtong ng ating range net. Hindi ko na pinakita mga paps kasi same process lang naman yung ginawa natin dyan. Bali 3 poste din yan. Tapos pinatuloy natin hanggang sa matapos natin yung buong area natin. Yan. Okay na okay naman yung pagkakabit natin ng range net natin dito mga paps kasi mula sa umpisa ay 8 feet sila. Yan. 8 feet lahat yung ating net. Bali yung mga gitna nga pala mga paps ay nakasabit na lang yung lubid natin doon sa mga poste sa gitna. Bali dito sa part na to mga paps ay kinulang na yung ating net kaya dito lumang net na yung ating kinabit kasi yung ating nilagyan na area mga paps ay 150 square meter. Ibig sabihin ang side niya is 10 meter tapos yung kabila is 15 meter. So, kukulang talaga yung ating binili na 50 meters. Bali, inaasahan naman na natin yun, Pops. Kaya ito dito sa part na to ay luma na yung net natin. Yan. Luma na yung net natin na yan. Ay, may mga damo-damo pa. Yan. Bali, rectangle kasi yung area na nilagyan natin. Bali, itong side na to, 10 meters. Tapos pahaba hanggang dun sa dulo ay 15 meters yun. At ayan, Pops, natapos na natin yung ating range net. Sana po ay medyo may napulot kayong aral kung paano ang diskarte sa pagkakabit ng ating range net. Kung nagustuhan nyo, Pops, ang ating content ngayong araw ay sana naman po ay mabigyan mo ito ng thumbs up. At kung ikaw, Pops, ay baguhan lang dito sa aking channel, ay sana makasubscribe ka naman mga Pops at pindutin mo na rin yung notification bell para tuloy-tuloy na ma-updated ka sa aking mga susunod pang upload. Maraming salamat po sa inyong lahat mga paps. So, dito ko natatapusin itong video natin. Good day mga paps, God bless, and goodbye!